Sino nga ba ang mga unang nanirahan sa bansang Pilipinas? Kung bubuklatin natin ang ating mga history books noong tayo ay nag-aaral pa, isang pangalan ang paulit-ulit na itinuturo, ang Tabunman. Sila mga sinasabing unang tao sa ating kapuluan na nabuhay mahigit 40,000 taon na ang nakalilipas. Pero paano kung ang lahat ng itinuturo sa atin ay kulang-kulang pala o sadyang may mga pahinang pinunit sa ating kasaysayan? Paano kung sasabihin ko sa inyo na sa kailaliman ng siksik na kagubatan at matatabang lupain ng Cagayan Valley, may isang ebidensya na natagpuan na talaga namang yumanig sa mundo ng arkeolohiya. Isang ebidensya na nagpapatunay na may mga nilalang na naglalakad na, nangangaso at naninirahan na sa ating mga isla. Mahigit 700,000 taon na ang nakalilipas. Sa bayan ng Rizal, Kalinga, isang lugar na bahagi ng misteryosong Cagayan Valley region, isang dambuhalang buto ng rhinoceros ang nahukay. Pero ang butong ito ay hindi lang basta fossil na nagmula sa sinuunang panahon. Ito ay may mga malinaw na butchery marks o mga hiwa at tama ng matatalim na mga kasangkapan na nagpapatunay na ang dambuhalang hayop na ito ay kinatay at kinain. Narito ang mga nakakagimbal na katotohanan. Noong panahon na yon, wala pang modern humans o yung tinatawag na Homo sapiens sa ating mundo. Kaya naman ang malaking tanong na pilit ibinabaon sa limot, sino o anong uri ng dambuhalang nilalang ang may lakas na pumatay sa isang dambuhalang rhino sa Cagayan? Sila ba ang tinatawag nating mga higante? Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Taong 2014 nang simulan ang isang sistematikong paghuhukay sa isang archaeological site sa Kalinga. Hindi inasa ng mga eksperto na ang kanilang matatagpuan ay magiging headline sa buong mundo. Dito ay nahukay ang halos kompletong skeleton ng Rhinoceros philippinensis, isang uri ng rhino na matagal nang na-extinct sa ating bansa. Gamit ang mga makabagong teknolohiya na tinatawag na electron spin resonance dating, napatunayan ng mga international expert na ang rhino na ito ay nabuhay at namatay eksaktong 700 at 9,000 taon na ang nakalipas. Halos 700,000 taon bago pa man dumaong ang mga barko ni Magellan sa ating mga dalampasigan. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang mga natagpuan sa labi ng mga butong ito. Mahigit 57 stone tools ang mga kasangkapan na gawa sa bato na nakita mismo dito sa site kung saan nakita ang nasabing rhinoceros. Malinaw na malinaw ang pattern. Ang hayop ay kinatay, binunot ang mga sumasabit na mga laman at binasag ang mga buto para makuha ang marrow o ang utak nito. Ang malaking palaisipan, sino ang gumawa nito? Wala pang natatagpuang buto ng tao na kasabayan ng nasabing rhino. Ang pinakamalapit na discovery sa ating bansa ay ang Homo luzonensis na natagpuan sa Callao Cave sa Peña Blanca, Cagayan. Pero mayroong malaking twist. Ang Homo luzonensis ay kilala bilang the hobbits. Sila ay maliliit, marahil ay hindi pa nga lalampas sa 4 na talampakan ang kanilang taas. Dito na pumapasok ang teorya na kinakatakutan ng marami. Sa mundo ng biology, may tinatawag na island rule. Kung ang isang species ay na-isolate sa isang isla, maaari silang maging maliliit o island dwarfism, kagaya ng nangyari sa Homo luzonensis. Ngunit maaari rin silang naging dambuhala o island gigantism. Kung mayroong mga maliliit na tao sa isang bahagi ng Cagayan, imposible bang sa kabilang panig ng masusukal na kabundukan ng Sierra Madre ay nagkaroon din na mga higanteng nilalang? Kung ating mga ninuno ay na-isolate sa mayabong na lupain ng Cagayan na puno ng malalaking hayop, hindi ba't mas logical na nag-evolve ang ilan sa kanila bilang mga higante para mabuhay? Hindi lang sa mga scientific papers matatagpuan ang mga usapin na katulad nito. Sa mga bayan ng Garatan at Lalo sa Cagayan, ang mga kwento ng higante ay hindi na bago. Ito ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na realidad na pilit lang hindi pinapansin sa ating modernong panahon. Matagal nang usap-usapan sa mga liblib na baryo ang mga unconfirmed reports na mga dambuhalang buto na nahuhukay
sa kilaliman ng kanilang mga lupain. Ayon sa ilang mga residente at mga trabahador na nakasaksi mismo sa mga malalaking paghuhukay para sa mga pundasyon ng mga tulay at kalsada noong mga nakaraang dekada, may mga pagkakataon daw na nakakakita sila ng mga femur o buto sa hita na hindi nila talaga sukat akalain. Isipin mong mabuti, isang buto sa hita na halos kasing haba o kasing taas ng isang maliit na bata. Kung itutuloy ang ratio ng butong iyon sa buong katawan, ang nilalang na iyon ay maaaring may taas na 10 hanggang 12 talampakan. Sinasabi ng mga matatandang naninirahan malapit sa mga ilog ng Cagayan na ito ay mga huling labi ng mga bungisngis. Sa Philippine mythology, ang bungisngis ay nilalarawan bilang isang dambuhalang nilalang na may isang mata at laging nakangisi, isang nilalang na may pambihirang lakas na kayang magbuhat ng mga kalabaw. Sa bayan ng Lalo, nananatili ang mga kwento tungkol sa mga anggitay at mga kapre. Ngunit sa mata ng mga lokal, ang mga ito ay hindi lamang basta mga espiritu o mga maligno. Sila ay pinaniniwala ang mga pisikal na nilalang na dati ay naninirahan sa mga dambuhalang puno ng balete at akasya na laganap sa rehiyon. At sino makakalimot sa alamat ni Biwag at Malana, ang dalawang epikong bayani ng Cagayan na biniyayaan ng pambihirang lakas. Sa mga bersyon ng kwento, si Biag ay nilalarawan na may kakayahang bumunot ng mga buong puno ng niyog at maghagis ng mga dambuhalang bato na para bang mga maliliit lamang na mga laruan. Kadalasan mga kabayan, ang mga epikong kagaya nito ay hindi na lamang gawa-gawa. Ito ay distorted memories ng ating lahi. Mga kwento ng mga totoong tao o mga nilalang na may kakaibang katangian na sa paglipas ng libu-libong taon ay naging bahagi na lamang ng ating mga alamat. Bakit nga ba tila pilit itinatago o pinagtatawanan ang mga ebidensyang ito? Marami ang naniniwala na ang pag-amin sa pagkakaroon ng mga higante sa ating kasaysayan ay magdudulot ng isang malaking chaos sa mundo ng siyensya. Ang pagkakaroon ng mga higante ay sisira sa kasalukuyang theory of evolution na itinuturo sa atin simula pa ng ating pagkabata. Kung mapapatunayan na may mga dambuhalang tao o mga higante na nauna nang nanirahan sa Pilipinas mahigit 700,000 taon na nakalilipas, kailangan baguhin ang bawat aklat, ang bawat kurikulum at ang bawat paniniwala natin tungkol sa ating mga pinagmulan. Mas madali nga namang tawaging alamat ang isang bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sa bawat kuweba sa Peña Blanca, sa bawat masukal na bahagi ng Rizal Kalinga, at sa bawat hukay sa ilalim ng mga kalsada ng Gataran, tila may mga matang nagmamasid sa atin mula sa nakaraan. Ang mga buto ng rhino na kinatay 709,000 years ago ay hindi lang basta basura sa ating kasaysayan. Ito ay isang pahiwatig. Isang pahiwatig na bago pa man dumating ang mga Kastila, bago pa man ang mga Malay, at bago pa man ang mga Ita, ang ating kapuluan ay naging tahanan na ng mga nilalang na higit pa sa ating imahinasyon. Ang katotohanan ay maaaring hindi naman talaga nawawala. Ito ay maaaring nababaon lang sa ilalim ng ating mga paa. Naghihintay lamang ng tamang panahon at tamang tao na muling maghuhukay rito. Ang mga higante ng Cagayan ay maaaring bahagi na lamang ng ating makulay na mga alamat o maaari rin silang mga tunay at unang naghari sa perlas ng silangan. Ano sa tingin niyo mga kabayan? Naniniwala ba kayo sa mga butchery marks sa buto ng dambuhalang rhinoceros? At ito nga ay sinasabing gawa ng higanteng nakalimutan na sa ating panahon? O ito ay maaaring gawa lamang ng isang hindi pa natutukoy na species ng tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang mga labi? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.